pretties! Last vlog nga ay pinahulaan ko kung ano yung next na lulutuin natin. Kaya tara, samahan niyo ulit ako magluto. Hi pala kay Raji Agudes. Malaking check nga ng pink na ballpen yung comment mo, char. And yes, ang background sa last video ay crispy pata. Thank you so much pala sa mga comments nyo dahil sobrang na-appreciate ko ito. Feel ko nga na buhay yung page natin. Hi din pala kay Pretty Che Soriano. Sa pagluluto pala ng crispy pata ay pinapalambot ko muna yon sa pressure cooker. Mga 30 minutes to 45 minutes ko sila sinasalang. Tinitimplahan ko na rin tapos nag-i-stock na ako sa ref. Para kapag nag-grave kami o kaya may bisita kami ay pipirituhin ko na lang. Naglagay na pala ako dyan ng maraming mantika sa pan para isasalang ko na lang. Ganito pala karaming mantika yung nilalagay ko. Halos lagpas sa kalahati yung nakalubog dun sa crispy pata para sure na maluluto talaga siya both sides. Sa paglalagay naman sa mantika at sa pagbaliktad ng crispy pata ay doble ingat talaga ako. Dahil pretties, hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na nalapnos yung kamay ko dahil sa crispy pata. Meron pa ngang time na sobrang laki talaga ng lapnos ko doon sa kamay ko. Pero part talaga yun ng pagluluto. Anyways, nanguha muna nga ako doon sa may taniman nitong dahon ng saging. Huwag nyo na nga lang itanong kung paano at gaano kataas. Char. Meron nga doong puno ng saging na medyo maliit pa kaya naabot natin for today's video. At sabi nga nila, painitan daw yung dahon ng saging para daw malinis. Ganito din ba ginagawa nyo sa mga dahon ng saging, pretties? Luto na nga yung isa nating crispy pata at sobrang crispy na ng balat. Hindi nga rin biro yung init kapag nagluluto ka ng crispy pata. Kaya tiyagaan lang talaga. Kapag may tiyaga, may crispy pata, char. Mabigat nga din yung crispy pata na to kaya alalay ako sa pagbuhat. At time na nga para isalang na din natin itong pangalawang crispy pata. Same procedure nga lang din tapos dahan-dahan natin siya ilalapag dun sa mantika. Kapag nalapag na nga natin sa mantika ay diretso na tatakpan kasi sigurado ay matalsik yan. Pero make sure na nakabukas ng konti yung takip para maging crispy siya. Kapag kasi nakatakip yan mabuti ay mag-evaporate yung heat tapos magtutubig yung takip. I-try na nga natin kung gaano ka-crispy ito. Super crispy na nga niya at i-check naman natin itong pangalawang crispy pata. Okay na nga yung ilalim nito kaya binaliktad ko na din. Ang ganda nga ng itsura ng crispy pata dito kaya nakakatakam talaga. And finally, pwede na natin hanguin yung pangalawang crispy pata. Nasa 1.5 kilos nga itong crispy pata kaya mabigat talaga. Ang tip ko pala kapag magluluto kayo ng crispy pata ay kayo mismo yung bumili sa palengke. Ganon kasi yung ginagawa ko tapos nakakapili pa ako ng maganda. At the same time, mas nakakamura din ako kapag ako yung nagluluto. And ito na nga ang finished product. Ready na ang ating crispy pata. Mas malaki pa nga ito sa mukha ko at sobrang crispy talaga. Siyempre, bago ihain sa family ay titikman natin kung talaga bang crispy. Natakam na din ba kayo mga pretties? Sa mga husband dyan, ipaluto nyo na to sa mga wifey nyo. Mag-comment na rin kayo kung anong next recipe ang gusto nyo. Ayun lang muna pretties. Bye!